as we say here in Central 911, Davao City Central 911, since we're always ready here. I'm Sofia De Peralta, by the way, an emergency medical technician here at Central 911 for actually 4 years in service. 2 years ago, I was a call taker myself. So one of the few people you will hear through the telephone na magsasabi ng 911, what is your emergency? So I was one of them. And now I'm an EMT here. So welcome to one of our ambulances. This is the Special Ambulance 07. So why we call this Special Ambulance? Because before, this is yung advanced life support ambulances namin. It is equipped with yung mga adjuncts natin for advanced airway and then cardiac life support ng mga patient here in Central 911. So not just BLS, but we are also trained to help sa mga and assist the physicians if needed ng advanced airway, and even we administer cardiac meds like epinephrine and other regulated meds in partnership with SPMC or Southern Philippines Medical Center. We're the largest public hospital here in Davao, in Mindanao rather. So if you see here, oh, I'm sorry. Okay, so if you can see here, we have captain seats and our stretcher for our patient and our jump kit. So as I say, kung magtutur yung mga bata dito or even yung mga military or uniform personnel natin, the backpacks or the rucksacks doesn't end in the school or in military. We also have our jump bags. So if in case our patients are, what do you call this? Further from the ambulance or kailangan talagang pasukin muna yung area nila and will need first aid na. So we have here yung mga gamit na namin. Even for resuscitation, we have our BVMs for rescue breathing. So we can do that, and as well as our portable oxygen. So portable oxygen para sa yung mga pasukin na talaga na mga location or mga patient. Helmets, we have our hard hats because here in Central 911, we don't only have the EMS, we also have the Urban Search and Rescue and the Fire Brigade unit. So pag meron tayong mga response, even fire or rescue response, EMS is there for backup as well. So meron na kaming ready to assist them or even pumasok sa location or even assist during the extrication of the patient. So sa amin pa lang prepared na din kami and we are safe. So we have our stair chair, our extrication devices. This one is to secure the spines of our patient. We have our cardiac monitors, okay? Oxygen tanks. So aside from the oxygen tanks, we also have our nebulizer machine. We have our suction machines, of course, and then airway. Still in partnership with SPMC, we have our poisoning aid kit. So apart from that, we can also contact them directly for assistance when it comes to envenomation sa mga wildlife natin. Okay? We have our splints, another type of splint, okay? And yeah, we have our backboards. Okay, let's go this way. So this ambulance in particular is equipped with Spencer equipment. So we have their C-collars, and then we have the backboards. Though the backboards are considered obsolete now, but still in some cases we still use it, the pediatric backboards and our scoop stretchers, which is very much encouraged now for trauma cases na mga patients. So we don't just respond to medical cases, we also respond to trauma cases or yung mga may mga physical forces na case. So yung like vehicular accident, diba? Road traffic accident as they call it. What else? Mga fall and others and such. All scenarios. Yeah. Other scenarios, yung mga nahulog, like significant falls, mga 30 foot na
fall of a patient. What else? Madami. We have drowning cases. Drowning cases. Ready for everything. Yes, for everything. Exactly, sir. So, we also have new ambulances. So, may tatlo dyan and spacious enough even to have an isolation chamber set. So, in case of communicable diseases, we are prepared. So, even all our ambulances actually may mga PPE na yan siya. But that one is meron siya yung mga chamber. So, it will take time to set up, but still, it is also for the protection of our EMTs and the patient as well. And then transfer to the nearest na quarantine facility, which would be with SPMC na. Okay. May tanong ako, Yes po, sir. pwede mag-sample kung kunwari nakahiga, paano isasampat? Yes, no problem. So, I'll have my juniors. Sige. Si Sir Jack yung pasyente. What if si Sir Jack po yung pasyente natin? Ala. Sige. Iba. Scoop. Scoop muna. Oh. So, adjust. Ano na, buhay pa ha? Sige pa. Buhay ka na, oh! Sige. Okay. Ilock. Close. Dili, i-close. Close. Tapos snap. Bira, snap. Ano, bira to snap. And then, Ako mo. okay. Ano ba mo? Dito again. Ano naman, nilip ko ah. Ako na sa mga lang ako walang ganyan. Ako mo. Sir Jack. Oh! 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 Ay, nga ako, nahakan ako. Next. Ang ano, nulak yung ano. Baka malaglag naman ako. Ay, out. Baka malaglag ako ha. Okay, one. Okay. Sige. Ay, wala na lock kay ano. Ibabalibag ka na, Sir Jack. Lift. Ano ako, tampon ah. Baka magulog. Dalawa na. Ikaw laman ng social media ngayon, Sir Jack. Medyo mabigat yan. Yung ano eh. Alisin nyo kaya kaman, alisin nyo kaya hilalak ko. Lock mo na lang. Alisin nyo na lang, alisin nyo na lang. Alisin nyo na muna, ayan, alisin nyo na. Hal! Aray! Wow! Wow! Uy, gago! Ano? Up. Direct. Kami na, mabubuhay ko na lang ako, mabubuhay ko. Ulo ka, sa may ulo ka, ulo. 1, 2, 3. Kami na, nalula na naman ako. Nalula ka? Nalula? Mabubuhay yan? Yung uso, pakiingatan. Hal! Lalay. Na si ano. Sir Joy. Galing mo. Nela. Parang uli na ako ng lawit ha. Ano na. Wala na, titingin. Last viewing na. Mabubuhay ko. May kumakanta, Sir. Ang lupit. Wait lang. Ano? At biyak talaga. Oh. Alam ko mabubuhay ka rin sa lamaw. Boy. Alam mo, sunod na lang ako. Nalock na. Kung may nakala ko, kalamuhan ko na eh. Uy! Uy! Naramdaman ko yung ano ha. Naramdaman ko yung ano. Naramdaman mo yung kaba. Aba. Anong masasabi mo? Mabubuhay ka na nakahanapang tito eh. Kaya pala yung slogan nila, Babaw, life is here. Wow! Palakpakan naman si Sir Jack. Palakpakan natin. Palakpakan
Sige pa. What else? So, apart from Sandawa or Shera Base, as we call it, we also have 5 stations around Davao City. So, one would be bordering actually Bukidnon already. So, Bukidnon, Davao. And at times, maka-respond na din sa mga Arakan or North Cotabato na patients. So, yeah. Okay. Ano, si Sir Jack? Ikaw na naman. Anak ka. Jack. Gani. Naman ko diri ang mga mic. Sige, sige. Meron din gusto. Tatay! Kasi pwede mag-tour sa inyo, ha? Si Sir Rico. Okay. Yes, sir. After po, I will relay you with our rescue technician or urban search and rescue na unit po. So, Sir Rico. So, we have Sir Rico to show you around sa mga rescue vehicle and what they do as urban search and rescue unit, rescue technicians po. Sila, ma'am. Sulot na tanaw. Okay. Hindi si Sir Jack ang pinunta natin dito. Sir, actually, dito din pala muna kayo sa Operation Center, sa aming Disaster Risk Reduction Management Office. Ay, sige po. So, sila naman yung mga sa operations, citywide na din sila, and yung mga barangays, they coordinate with. Ma'am, bago natin i-end yung yung interview. Apa, sure. Sa mga sa mga bata ngayon na maaring makanood, yung mga parang nag-dream sila, gusto nilang maging part ng ganito. Ay. Ano yung kailangan or kung yeah. sila, ano yung pwede mong i-advise sa kanila po. Yeah, sure. To become an EMT, you'll always have to be a life learner. As we said, kasi every day, medicine advances, healthcare advances, and it's not just yung passion mo to be a responder, but also your willingness to learn every time. It's, EMS is just, it's like the tree or the gift that keeps on giving. So just when you thought na alam mo na lahat, and then it throws you with a complicated cases or such, then you will need to know and learn how to handle it and be able to handle it in the future. So be a life learner, yun. Okay. Talaga. Maraming salamat po, ma'am. Sige po. Sige sir, magandang gabi po sa lahat, no? Thank you for visiting our compound, no? CDR Mo 911 compound, and I think followers ako ng iba dito, lalo na po si Sir Jack. Okay. So, i-discuss ko lang po ng konti. Actually, mataas-taas din kung i-discuss po natin yung PowerPoint. I-discuss ko lang yung overall operation, no, ng opisina namin. So, if may hindi po kayo naintindihan, no, ang Davao Central 911 or CDR mo, parami po kami, no, marami po kaming division. So, isa po ang Operation and Warning Division na may iba din kaming task, okay? So, andito po kayo ngayon sa CDR mo operation where all the augmentation, monitoring, seismological, and meteorological monitoring nangyayari po dito. So, lahat po ng mga nangyayari around Davao City na monitor po namin, lalo na yung weather, flooding, at human-induced and natural disaster po. So, dito po sa harapan nyo, no, mayroon po tayong mga nakikitang sources of information, no, mga sources po ng mga status around Davao City. Unang-una, meron po kaming mga monitoring sa river system and coastal areas namin. So, dito po sa Davao City po is meron po siyang 6 na malalaking ilog, no? Itong mga ilog na ito, posible itong nagkakos ng malalaking baha, lalo na pag malakas ang ulan. Now, in order to have a proactive approach during flooding,
If nakikita nyo po, madilim po yung mga cameras na yan, no? Lahat po yan, naka-install po yan doon po sa sources talaga ng tubig, doon po sa bukid, no? Hindi po sa downtown area. Bakit po ganyan, no? Pag may malakas na ulan, may malakas na bagyo, no? Ang source ng baha hindi po sa downtown areas kundi po sa bukid. Now in order to have enough time na makaalam yung mga taga Davao, lalo na yung mga affected areas, no, impacted areas natin na mababahaan, meron na tayong camera sa plan, no, yung sa mataas po na bahagi ng Davao City na kung saan nalalaman natin kung malaki ang tubig, no. So for example po, sir, pasigaan. So example po itong Tamugan, no. Isang source ng tubig po nito galing po ng Bukidnon. Kahit walang ulan po ang Davao, pag uulan ang Bukidnon, may baha po, no? Pag pupunta tayo ng Tamugan, I think 1.5 hour bago ka makakapunta doon. And if there is an increase of water here, no, namo-monitor namin na may increase ng tubig, itong tubig na ito, it takes 3 to 4 hours bago yan makadating dito sa bangkeruhan. So we have enough time, no? Depende sa status ng tubig, kung ano po ang gagawin namin. Mag-preemptive evacuation ba kami? Mandatory evacuation. The same system that we have here sa 6 na sapa po na meron kami dito sa Davao. And this monitoring system po is hindi siya kailangan ng kurente na nakakonect sa poste, no? Solar powered po 'yan, kahit na may walang kurente sa area na 'yan, magpa-function siya. At sa nakikita nyo po, meron siyang floodlights, no? During heavy rains, during rainy season or thunderstorm, magpa-function po 'yan, no? Magpa-function po sila lahat. And 360 degrees, no? And lahat po ito, automated lang po and remotely controlled diyan lang po sa loob, no? And 24/7 working po ito. So itong opisina na ito, hindi po ito nawawala ng tao. Okay? So isa ito sa trabaho ko. Then we have also the monitoring po sa coastal areas, no? Na nalalaman namin kung anong status ng dagat. Kasi ang nangyayari dati, nagre-rely pa tayo sa PBOX, no? Kung anong status ng dagat, lalo na pag may tsunami alert. So nagre-rely pa tayo sa PBOX kung anong status ng dagat natin. Now in order to have a real time, maka-update kami sa taga Davao, lalo na kung may tsunami alert, we have this monitoring system na automatic nila-live namin sa FB, sa social media namin, sinishare namin sa mga FB page namin to have a real-time update kung anong status ng dagat. So example po yan yung may tsunami alert po, no? Na may lindol ang Russia. Now meron kaming kasali po ang Davao sa tsunami alert na yon. Now in order to have an update diyan po sa social media, lalo ng mga tao ngayon, no? Nandiyan na sa social media lahat. We make a live, no? Like live po ito na nakikita na pinalive po namin sa FB. So real time po ito, no? So nakikita nyo yung coastal road namin, no? Isa sa mga, alam niyo na, may mga highlights ngayon sa politics, okay? Then we have here also the monitoring for seismological, no? When we say seismological, yung mga lindol, and meteorological, atmospheric status po ng Davao City. So we have the monitoring po sa ulan, diyan po yung windy, no? Nalalaman namin kung anong oras ang ulan, gaano siya kabigat, gaano kalaki yung tubig na ibabagsak niya, saang mga areas na may possible na uulan, no? Uulan ba mamaya, bukas? So diyan po kami tumitingin sa windy.com. And then we have also the radar system, no? Through Pag-asa na namomonitor namin yung mga bukid areas namin kung saan nalalaman namin kung may malakas na ulan. So ito po siya, mga radar system po yan na nagdi-detect kung may malakas na ulan. Okay. And then we have also the monitoring sa mga lindol, no? So ang gamit po namin yan, itong page na to, no? Through Philippine PBOX, na nalalaman natin kung may lindol, no? Kung gaano siya kalakas, yung epicenter din. And we have also device dito
dito po, no, sa opisina na ito, nalalaman namin kung gaano kalakas yung lindol. So if nakikita nyo po yung square or rectangle na system na yan, so once there is an movement, no, ground movement, automatic po lalabas po kung gaano kalakas yung lindol na napipil ng Davao. And we automatically pinopost namin yan sa social media, and at the same time broadcast po namin yan sa radio, no? So we have 7 radio base nandiyan sa likod nyo, kung saan nag-a-announce po kami, no, sa 182 barangays around Davao City kung ano po ang mga nangyayari around Davao. Okay? So I think this one, no, we have also the monitoring, no, may something na may problema lang po. So itong mga cameras na ito, naka-monitor po ito around downtown areas. So most of these cameras naka-focus po ito sa mga may street flooding, no? So if there is urbanization, meron ding mga negative impact niyan, lalo na mga drainage clogging, ganun. So yan po, no? Lahat ng cameras nito, pag meron pong pag-ulan, na-monitor namin kung ano ang daan po na may flooding. So ina-announce po namin yan sa social media, sa mga barangay to give action on that particular road, no? So may rerouting, no, sa mga vehicles in order nga mabigyan po ng mga updates po yung motorist po. Okay? So lahat po ito minomonitor po namin 24/7. And sir, ipakita nato pasudlon pa nato sila diyan. Sige. Sige po, ipakita ko lang po sample po ng cameras po, no, gaano siya ka high-tech. And di naman gaanong high-tech, no? Question muna. Yes po. Kunwari, aksidente, yung response time, gaano katagal? Sir, ipakita ko po yung... Realistic, hindi yung katulad ng Opo, oo. Actually, malaki po ang Davao, no? We have 182 barangays here. And sa Central 911, sa CDRMO alone, 400 personnel lang kami dito. And we have only less resources here, no? Kung babanggitin natin yung 182 barangays. But through communication, sa 182 barangays po, no, may call sa 911, automatic si 911 po, yung call center namin, tatawag po sa amin, sa operation center, para yung barangay na malapit po and equipped, sila po yung first response sa area. While yung resources namin coming from here, mobiling na po, no? So may first responder na, so nalilesen yung oras ng response. So yung sinasabi nilang 3-minute response time, hindi siya effective dito sa Davao kasi malaki po talaga ang Davao. But through the help, no, through strengthening our community-based committee, no, BDRRMC, mga barangay responder, and also our volunteer groups, kasi marami pong volunteer groups dito, no? So hindi lang si Central 911 alone ang nagre-respond sa isang particular na incident, no? Marami po kami. So ipapakita ko po ng saglit kung gaano kalaki po yung Davao. Okay. For a while po. With the 911 staff. Since higher training ang nakuha ng 911, more na sila advanced training compared sa mga barangay, which ngayon, ina-upgrade na rin namin mga barangays to have an advanced training. 182 barangays, Davao City is the largest city sa Pilipinas in terms of land area. Yung sasagutin ko po yung tanong po ni Sir, no, kung paano po ang way ng pag-response namin. So through strengthening po ng mga BDRRMC and volunteer groups. So meaning po, hindi po lahat ng taga Davao nagre-rely po sa Central 911 alone, no? So ang ginawa po ni CDRMO, since malaki po yung Davao, no,
we give pre-trainings, no? Pre-training simulation exercise sa lahat po ng mga barangay dito. Kung ano pong kayang ibigay ng Central 911 sa mga barangay and volunteer groups na particular skills, no? Na dapat po sa kanila, binibigay po sa kanila ng free. So we have the same skills, no? Hindi naman tulad po talaga sa amin na medyo higher po, but enough and equipped to cater a particular incident or yung pasyente po, no? So we have we give community emergency response training. So mga trainings po 'yan tulad ng basic life support, basic firefighting, no? Road accident rescue, no? And lahat po 'yan, lahat ng mga barangay binibigyan po 'yan for free. Okay? So example po, ito po ng mga barangay, no? Ang total po na equipped and independent po, no? They are capable to respond kahit wala po ang tulong ni Central 911. No? For example, may sunog sa kanila. So hindi na nagre-rely automatic kay Central 911 kasi they have their own resources. So kami po dito sa Central 911, backup na lang po kami. So ganun po ang nangyayari. And dahil po, ang ibang mga barangay, yung neighboring barangay, they are also equipped. So, ang nangyayari, nagtutulungan po. No? Hindi lahat na pupunta ka sa Central 911. But through that system, nagiging proactive po yung Davao. No? Through Central 911, at the same time, yung mga BDRRMC namin, yung mga barangay responders namin. So, ito po yung Davao City. Ito po ang Davao and we have 182 barangays. So ito po, and nandito po tayo ngayon, no? Nandito po tayo ngayon. Now imagine po itong barangay po na ito, no? Yung barangay, lahat ng barangay na ito, may babagsak ng malakas na ulan. So ito po, no? Mapupuno po yan ng baha. That is why all of our monitoring system, cameras, lahat po yan naka-install dito. No? So, example po no nangyari kay Cebu. No? Example po nangyari kay Cebu. Ang lakas ng tubig noon. Hindi na nakita yung gaano kalaki yung tubig sa taas. No? So, yan, isa yun po yun sa kinonsider namin kung gaano ka-effective po yung monitoring system namin sa upland areas po namin. That is why, meron pong pag-increase ng tubig, kahit 3 to 4 hours pa datating yung tubig, may evacuation na po kaming nangyayari. Pag dating po ng tubig sa impacted areas, wala na pong tao. Kung meron man, yun na po yung matitigas. And paano po namin ina-address yung matitigas yung ulo? Through our city ordinance po, no? We have this Davao City evacuation ordinance, which is kung hindi ka mag-evacuate, pull out yung mga barangay responder and volunteer groups, yung police po at task force Davao, no? Yung army po ang kukuha sa inyo para po, multa or pwede kang makulong. Depende po. So, ganyan po yung practice namin. So, saan ka? Evacuate or may multa ka or makukulong ka. So, yan po yung practice namin dito sa Davao. That is why, if nakikita nyo po sa social media, talagang wala po kaming casualty, no? Pag may mga pagbaha, no? May mga lindol, kung meron man, iilan lang, okay? Ito po lahat ng mga maliliit at malalaking ilog po around Davao City. So imagine po pag lahat 'yan binagsakan ng ulan, no? Okay po, sige. Mupot. Yung color blue, malalalim. Yes po, ito po yung 6 major river system. And ito po yung mga tributaries niya, no? Mga creek, no? Mga maliliit na ilog, yan po, no? May galing pang Mount Apo na ilog, no? So yan po lahat, maliliit, and itong blue po is major river system po yan. Then let's proceed po sa early warning system ng Davao. System po na meron kami. So dito po sa Davao, isa po sa priority namin, hindi po yung response talaga, but through our early warning system, no? So ang nangyayari kasi,
pag puro response lang yung dinedevelop natin, wala tayong proactive approach, marami talagang pwedeng mangyari, no? Mga negative. So we focus on early warning system. So lahat po, most of our budgets, dito po napupunta sa early warning system. Unang-una, visual monitoring. So ito po yung mga nakita nyo kanina na mga cameras. So we have a monitoring po sa coastal. So 360 degrees po yan, powered by solar, and 24/7 po yan nakaandar, no? So ito po yung budget niya. 5 million po, no? And then, forward po tayo sa... So lahat po ng cameras na iyon, no, naka-install siya from northern area up to southern area ng Davao City. Okay? And mostly doon po sa mga impacted area na may tsunami. So, okay, next. Ito po, river monitoring. So, ito po yung sinabi ko kanina. No, we have 6 major river system na minomonitor. Ito po yung budget niya. 13. And madadagdagan pa ito this year, no? Mura lang ako. Ako na po sa ano lang eh. Kanan lang, billion. Kanan, 100 million. Kanan mo ka, magtanako na ako ng mga makakot na eh. So, madadagdagan po ito ng 4, no? Kasi meron pong mga neighboring cities kami, lalo na yung mga sa Panabo, na may, kahit wala pong ulan dito sa Davao, ulan sa kanila, co-contribute po yan sa pagtaas po ng tubig. So, okay. Ano tanong ako, ano yung nasa taas ng mapa ng Davao? Saan po, sir? Anong bayan mo? Anong bayan? Ito po, sir, is yung, Taas. yan po is Panabo City po. Anong bayan? Ano yun? Davao ano yun? Davao del Norte. Oh, Opo. ayun, Panabo. Opo, Panabo City. And dito po is Davao del Sur, which is Santa Cruz. Santa Cruz, Digos. Ito po sila. So, ang naghihiwalay lang po dito, banda, is yung Mount Apo po. Naghihiwalay po sa boundaries. Ang laki, no? Opo. Ang laki. So, isa... Ano tanong ako? Ilan yung ano namin? Ang laki ng Davao City. Ilan yung district nito? Dalawa? District po, 3 po. Tatlo ba? 3 po. Pangatlo po, I think pangatlo siya sa pinakamalaking city sa Pilipinas. And when it comes to... po, and then when it comes to land mass, no, land area, malaki po ang Davao talaga. Opo. No? So, sa north part po, northern area, dadaan ka ng Cotabato kung pupunta ka doon sa Baganihan area, yung malapit na po sa bukid nun. Okay? Sige, forward po tayo. So, ito po. Then, pinaka-basic po na pwede nating ipabigay, no, dissemination of information is through this signages po. Marami po ang na-install dito sa Davao. So, ito po yan lahat, no? Tsunami, flood, earthquake, and yan po. Okay? So, ito po, and ito, makikita din po natin na ang mga flood controls po din namin dito. Ayun No? yung kulay, no? Opo. So dito po kami nagre-rely, no? Kung ano pong decision, your public advisory, ang i-release namin. So pag ang tubig po andito na, no? Sa orange or red, ang ginagawa po namin diyan, it's either preemptive evacuation or forced evacuation. No? Depende po sa lakas ng ulan, continuous ba yung ulan, or kung anong saan po banda na ilog. Kasi iba-iba kasi yung kayang ibigay ng yung 6 na ilog, iba-iba yung kaya ng ibigay na pagbaha po. Depende po sa topography ng area. Okay? Next po. Then other way, no, to disseminate information is through lead wall po, no? So, for example po, nagbibiyahe ka, hindi ka taga Davao, tapos may tsunami alert, no? Hindi ka nakamonitor sa radyo, hindi ka nakamonitor sa social media. In order for you na malaman na merong ganyan na update, no? Meron kaming digital billboards po, no? So lahat po ng mga announcement ng city government, CDRRMO, lumalabas po diyan, and mga alerts po lumalabas po diyan. Okay? So 3 po 'yan, no? Ginagawa pa yung 2. Okay?
Then, radio communication system. Now, ang nangyayari po, pag down po yung mga telecommunication natin, wala pong nangyayaring communication between barangays, no, and other concerned offices. So, marami kaming radio, no, nga kahit walang load, kaya niya mag-transmit, no, mag-disseminate ng information around Davao City. So, andyan lang po yan sa likod. No? So, lahat po ng mga barangay, nag-update po yan sila time to time. Kung anong weather, may sunog ba, may vehicular accident ba, may landslide ba, or kahit ano-ano po. No? So, ito po. Then, other source po ng ng information namin, kung nalalaman namin kung malaki po yung ilog, lalo na pag down po yung cameras namin. So we have this Davao River Basin, no, na nagde-detect po kung ano na and gaano nakataas po yung tubig. So marami po kaming source, no. Then we have this outdoor mass notification system. So kung pupunta kayo ng Davao at saka ano ba yun, natunong Ano yung Kamal Island, part ng Davao City? hindi po sir. Part po yan ng Davao del Norte. Ako sa inyo na yun. Bigit lang eh. Sige po. So ito po yung outdoor notification system namin, no? Mga siren po ito, no, na nakapalibot po around Davao City. Now, ipupunta kayo dito, I think we have this tinatawag naming siren testing, no? Martes po, exactly 12 noon. No, lahat po 'yan activated po 'yan, no? To test if may problema ba or wala. So, wag kayong makabahan kung pupunta kayo dito. Okay? So, we have this outdoor mass notification system or malalaki po ito ng mga siren which is naka-install po doon po sa impacted areas ng tsunami at saka flooding. No? So, 22 po ito and then kaya po niyang umabot ng 4 to 5 kilometers yung tunog po. Opo, yung siren niya. Pag gabi naman po, yun po, gabi 4 to 5 kilometers and 2 to 3 kilometers pag araw po, no? So meron din po yung mga speaker na pag hindi na mo-monitor yung mga barangay sa radio, nag-a-announce kami dito, no, sa mga public na you have to evacuate. Ito po yung status ng ilog natin sa ibabaw. So ganun po, no? Walang kami sa Maynila eh. So marami pong way, no, to disseminate information, no? Kasi ito po, no, life is precious. So we have to invest po sa early warning system. Sa CDR mo lang po ito na asset, no? Iba din po yung sa mga barangay. Meron din po silang siren, different siren na kung saan the same system din ang ginagawa namin. So hindi po sila pwedeng mag-activate ng siren without our permission. No? Pag yung operation center magsabi trigger all siren, ito at saka yung sa barangay, lahat po yan activated. No? And lahat po ng mga affected areas, alam po nila kung anong ibig sabihin ng mga different sounds, no? Different tone of sirens. Okay? So yan po, no, ang sample sa kanyang tone, no? So we have also alternatives, no? Pag hindi po yan ma-activate, meron kami mga bells po sa mga chapel natin. Okay? So well coordinated po talaga lahat dito. Okay? Sige, let's move forward po. So ito po lahat, no? Ang mga assets, no? Devices, early warnings po na meron ang Davao City. And other way of disseminating the information, no, related to disaster is through our disaster radio. So we have the Davao City Disaster Radio. Lalo na yung mga tatay natin, nanay natin na hindi mahilig sa social media, mahilig sila makinig ng radyo. So we have this radio, no, disaster radio na nag-a-announce kami kung anong mga updates, no. So pag meron po mga thunderstorm advisory, mga weather disturbances, automatic po nagla-live din sila, nagro-broadcast din sila through radio.
So, ito po yung page namin. 24/7 po yan. No? May nagmo-monitor. Then, Monetize yan? sir? Monetize na yan? Yes, 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 sir. So, we have, I think, po, yung followers po namin is 350 na. Wow! Ngayon po. Opo. Kaya ano po? Sige po. Lakas kumita dyan. So ito pong compound namin, no? Ito pong CDR mo compound is malapit lang po sa dagat. So pag meron po talagang malaking tsunami na mangyayari, automatic wala pong mangyayaring operation dito. Now in order to continue the operation of CDR mo, no maka-contact kami, maka-communicate kami sa mga barangay, we have this emergency operation center or mobile command vehicle. Ito po siya, no? So pag meron pong nangyayaring incident na makakompromise po yung office namin, we have to go sa safe areas natin. And ito po yung ginagamit namin, itong communication van. So kung ano po meron kami diyan sa loob, no? Mga radio, computer, wifi, antenna, andyan po sa loob ng sasakyan na yan. No, pa merong we need to evacuate this area, automatic po aandar yan. Pupunta yan sa designated safe area namin. And dun po, we will continue to operate. So, walang mangyayaring saan na ang CDR mo, saan na ang 911. Yan po. Dahil meron po ito. Continuous po yan. Okay? Okay. Sir, ikaw pwede mas explain mo. Murag mas ikaw maka-explain. Sige po. Sige, dito tama lang. Tatabi na ako, sir. Good evening, ma'am and sirs. No? So, 911 operates on the CARED system or computer-aided response and emergency dispatch. No? All of the vehicles ng mga response vehicle, mapa mobile police or patrol, meron kaming GPS sila. May locator sila. So, we will know where are they exactly and which vehicle to dispatch to the nearest incident or accident area. No? So, ambulance, fire trucks, police cars, nandiyan yung CARED system. Also, malalaman namin kung what type of emergency. Is it police case, medical case, trauma case, or fire case? Nasa CARED system yan. Which was developed by our ITs nung panahon pa ni PRRD. No? During the start of 911. By the way, 911 was born September 27, 2002. So it's already we're 23. going on our 24th year. Still kay PRRD. Hindi bongbong yan. Di yan kay Bongbong Marcos. Okay, klaro. Okay. PRRD insisted that ang emergency number would only be 911, nothing else. For Davao. So, ngayon, ginagaya na sa Manila. Meron na rin 911 sa Manila eh. Pero, dito, it all started here. 911, tatlo lang yan worldwide. US, Canada, and Davao City. First in Asia po siya. First in Asia. Unlike US and Canada, no, all services of Davao 911 are free. So this is where the taxpayers' money goes, no? Yan ang Mahal ang bayan sa US din pag nag-911. Opo. Parang taxi yan. Pag sakay mo pa lang sa ambulance, umaandar na yung metro. Sa ambulance ng US and Canada. So, unlike here, completely free. From meds to oxygen to simple take na micropore, it's free. Ano? Sige po. Eh, So, may nasakyan ako dati, pa-explain mo. Kaya ko tama ko intindi. Yung Grab daw may mga camera. Yes. So, doon nila nakuha yung yung Grab, may cameras na yung mga Grab cabs. Kasi si PRRD before, nagda-drive ng taxi, no? So, to monitor the safety of the city, no? Naka-undercover yan, naka-wig, naka-baseball cap, no? So, diyan na nagsimula yung, okay, it's time to put body cameras or mounted cameras sa vehicle, vehicle mounted cameras sa mga cabs or sa mga Grab. So, Ano yan yan, sir? Galing sa government yun?
Not All all required. required. Para ano, pag dumating kayo sa airport, di ba? Sine-check yung ano, ano na yung passenger, and what's the jot down sa ano, that's part of the safety and security protocol ng Davao City. Okay? Wala talagang kawala. Sige po. And also po, in addition po sa sinabi ni Sir, isa po sa unique po, no, na tinatawag namin care, dito lang po yan, meron kami dito sa Davao, is na nakikita namin yung mga mapping, no? Ano yung pinakamadaling daanan, no? Sino ang pinaka malapit sa area? Isa din po yun, Sir, sa answer po, no? So dito po sa sinabi ni Sir, nalalaman namin sino pinakamalapit na vehicle through the GPS system. So pag may incident po na sa particular na area na to, nalalaman po namin kung sino pwede mag-verify. And through the help of our volunteer and barangay responder, nare-respondehan po yan ng hindi naman po 3 minutes agad, no? But yung pinakamaliit na time po, no? So ito po yung system na meron kami dito sa Davao. And it was ginawa po ito ng mga IT namin. And it's still dinedevelop and dinidevelop po ito, no? Sige. And ito po lahat, no? Meron kami actually one of the few lang, no, sa mga resources na meron kami dito sa Davao, no, sa Central 911. So we have this ambulance bus, no? Pwede siya mag-cater ng 10 to 15, no? 20 patient, and ginagamit din namin siya lalo na pag may malalaking event, Kadayawan, Araw ng Davao, or even Ironman, no? So dito po mangyayari sa Davao. So we have water asset, no? Different assets na meron kami, and we have 5 satellite station po, no? Satellite station. So each station po is meron po yung ambulance. So meron po yung ambulance. Sa Central 911 alone lang po yan, no? And under construction yung dalawa, no? So yung malalayong areas, may malapit po na mga Central 911 station na may ambulance po. So pag may tawag sa area na yan, yung station na yon ang automatic di-dispatch. So nalilesen yung time ng response kasi hindi nangagaling dito po sa Sandawa ang response po. So I think that would be all, and ipakita ko po, no, yung cameras namin. Na at least 2 cameras lang po. Tingnan po natin ng saglit. Capabilities ng camera. Okay po. Samal. Kansa, sir. Bago sa sir niya, sa panenta ka ng Agdaw. I-zoom lang ninyo. JPEG siya, pwestita ng JPEG. Pasis ko mami. So, example po, no, punta tayo ng Samal. So, Samal, Davao Coastal to Samal Coastal, gaano kalayo, sir? 5 kilometers. Okay, sige po. Facing Samal. So, medyo mahangin kasi. So, pag mahangin siya, medyo blur po. Punta tayo. So, yung mga ilaw na yan po yung ginagawang Davao-Samal Bridge. So, na-monitor din namin. So, mga maritime activity, maritime incident, na-monitor namin through these cameras. Actually, mali lang yun. Kami ng actual. Ano lang, meron ko malapit lang kami. Ay, oo, Discovery. ako liwanag. So, I think 5 kilometers po. Tama ba, sir? 5 kilometers? Ang Samal, Davao? Mga sir, no? So, 5 kilometers, no? Yung layo niya. Ipunta tayo ng Bago. Mas klaro ang Bago. So, yung coastal road po. Ano ka lang lahat? Pantilt Zoom siya, PTZ. So, pag may malalaking sunog po, no? Lalo na isa lang yung color,
So, minomonitor po namin sa camera yung mga black smoke pag positive po siya. Ano yung postal? Yes po, no? Yung sa starting line ng coastal. Coastal dito po. Zoom na, zoom. Uy, gumagalaw pa. Dumili ko. Uy. Uy, ginagawa siya no. Kung may nagdidig dyan, Uy, Yes po. nagagawa siya. So yung Ironman, dito po yung na ginanap last year. So through this camera, monitor po namin. Ayun, nilaw. Wala talagang nakakalaw. Ayun, nilaw ko ano, oh. Medyo blur po siya, sir. Kasi easterlies po tayo. Dahil po sa weather system din natin, kaya mahangin. Ano nilaw na niya? Kasi sa Maynila, ano lang, wala zoom in. Work eh. Wala zoom out. So ang kaya po niyang ma-zoom, I think 4 to 5 kilometers po, no? Sa Maynila, sa Cavite, ayun o, may naglalakad o. ano daw, lagi ko naman diba? Sa Cavite na, sinilip ko na sa Cavite, kasi ninakawan yung sakpo nun eh. Mm-mm. Pinapasok ko sa barangay, wala silang zoom. Ayun. Ano ba, sumaw, tapos wala kayo wipe out, ano lang. So medyo madilim kasi sa dagat po. Corruption sa amin, ayos eh. Wala kami ganun, no? Zoom out. Ang liwanag dun. Abot Maynila yan. Ito yung third, sir. Ayun, ito sir. Resiste yan. And through these cameras din po, hindi ko po nasabi kanina, namomonitor namin lahat po, no? Hindi naman lahat, 80% ng local weather status ng Davao, no? So anong area ang may ulan? So yan po. No? Turil area na po yan, malayo na po talaga yan. Sa may paanan na po yan ng Mount Apo, no? Bago Aplaya po. So I think that would be all, no? Maraming salamat po sa pag-visit. And if you have question po, pwede po kayo magtanong. Thank you po. Question, Sir Jack. Siyempre, di ba, lalo ka mo kay ano yan. Mas marami pa yan. Kasi ngayon nahinto eh. Marami pag malakaw na nangyari, pinakulong sa TRR, lahat. Kaya yung pag-undang ng Davao, although kaundang pa naman, pero kung walang nangyari ka nun, kung tuloy-tuloy, wala. Yes po. So, That is why a lot of LGUs are doing their benchmark. Yes, sir. So every week, I think 3 to 5 LGUs po ang pumupunta dito. Yes po, to have their benchmarking, no? NGOs, private groups, and even ito po. May Manila, nagpunta na Manila dito, mga city po sa Manila. hindi sila nahihiya, no? Dito po. Hindi sila nahihiya pumunta, no? Ano nahihiya? So give and take lang naman kasi yan. Give and take, no? We learn from them and they will learn from us. No? Give and take kami. No po. Wala, dapat, wala. Wala kami alam ko. So thank you po, no? Again, maraming salamat and magandang gabi po. Welcome po, sir. My name is Jerwin po, Cataleo. At isa po ako sa Fire Brigade dito po sa Central 911. Alam naman po natin, di ba, na iba yung Central 911. Go back muna tayo sa kung kailan nagsimula yung Central 911. So, nagsimula siya noong September 27, 2002. Ang tawag niya dati is Central Communication and Emergency Response. Composed po yun ng call center at saka yung medical, dalawa. Ang kalaunan, after 2 years, na buo na yung USAR at saka yung fire. So, ito, lumaki na yung unit namin. Composed po kami ng 100 personnel. Opo, sa fire lang. 3 teams, tapos 3 shift din yun. Ang duty kasi namin, 24 hours duty, tsaka 2 days off. So, sa isang team, mga 30 plus yung personnel. Tapos, divided naman siya sa 2 squad. Squad 1 at saka squad 2. Malaki kasi yung Davao City. Lahat ng sakop ng Davao City, pag may fire incident,
tatakbuhan talaga namin kahit pinakadulo pa ng Davao City. North at saka South, yun. Squad 1 at Squad 2. Northbound at saka southbound. So nakikita nyo ngayon, ito yung mga aparato namin. May dalawa kaming aerial ladder truck. Nag-extend ito hanggang 13 to 15th floor. 15th floor. Nagagamit talaga to sa yung mga high-rise building operation. Ito, binibigyan na kayo ng idea ng Davao kung paano yung gagawin. Ito po. Kaya naman kayo. Tsaka yung dalawang truck namin na nagkakarga ng 6,000 liters kada isa. Tsaka yung isang maliit. Gamit kasi ito sa mga urban areas, yung mga iskinita na lugar. Ito kasi yung palaging nauuna. Ito. Oo. Squad all yan siya. Mga Advanced team. Opo. Ginagawa namin siya mga advanced unit. Mahiya Kaya ito naman yung kayo, mga backup. taga-Maynila. Ito yung nagiging supply namin. Meron din kaming isa pang malaking tanker truck sa labas. O meron pa. Nagkakarga yun. Sumama ka. Tanker truck namin. Ang kontrak yan. Oo nga, bago. Optimus Prime yan. Ang ganda. Dito po tayo sir, para makita. Ang laki nun. Kumakarga din po yan ng sir, 16,000 liters po na tubig ang kinakarga niyan sir. Ang gasolina to yan. Ito gasolina. Ayun. May tatlo pa dito. Dati sir, ayun yung mga old unit ng boom truck. Ako, mga Nung luma, oh. yung hindi pa Alam mo sir, kahit dumating. luma, walang ganyan sa amin, kahit yung luma, no? Walang ganyan sa amin, eh. Basta sa Davao. Life is here. Alam mo, ha? Dito na sa loob sir, maulan na. Ano kami sa inyo? Balik po sir. Busag, picture mo rin. Tsaka, meron din kami yung mga iba pang unit kagaya doon sa kabila, yung mga rescue truck. Ginagamit namin sa mga, for example, yung mabubukid na areas, mga respond, mga flash floods or mga landslide. Yan yung mga kadalasang ginagamit sa pag-responde. Meron din kami yung pinakamalaki dyan, yan yung ginamit namin papuntang yung pinakamalayo naming na-respondihan, nagdadala ng mga relief goods yan. Yung wing van namin. Tsaka meron din kami yung Komban, yung malaking Ang malaki nga na truck yung ninyo, truck, eh. yung LED na parang screen. Oo, ang Opo, laki. yun. Tapos yung ibang mga aparato namin parang dinala na sa ibang barangays dahil masikip na kasi dito. May dinunitin kasi kami isang fire truck doon sa pinakamalayong barangay na, pinakadulo ng Davao City. At naging na siya doon, barangay responder na rin doon, yung ginaisa namin fire truck doon. Kaya yung lahat ng unit namin, dito na lang lahat yung nagagamit. Tsaka yung mga personnel namin doon, yun yung building namin po. Iba, separate po sa misa. Hangkol yan. Alright. Ano? So, ang trabaho ng BFP, mostly backup na lang sila kung anong code ba. Sa alarm. Depende sa alarm. Depende naman. Marami kasing fire station dito sa Davao City. Oo, ayun na So, nakadepende pa rin yun kung saan yung alarma, yung fire scene. Pero So, 911 kayo central, no? pero Central 911, under kasi siya sa LGU kasi siya. Di kagaya ng BAP is DILG kasi yun. So, national yun. So, yung LGU, yung City Government of Davao, gumawa sila ng Central 911. Sa panahon pa yun ng dating Pangulo, si Rodrigo Duterte. Ang galing, no? Actually sir, dagdag ko lang sir. Ang team na duty ngayon is team 2. So, 110 firefighters kami lahat. Divide kami ng 3 teams. Ang team na duty ngayon is team 2. Pag may senaryo tulad na nangyari sa Tacloban, yung isang team, sila yung magpre-prepare ng gamit, sila yung dispatch. Ang duty ng isang team ngayon is 24 hours. So, ang magiging matira na lang dito is 2 team. Magiging divide namin yung mawala na isang team kasi
call, nasa Tacloban. So magiging 36 hours duty kami. Tapos, ang rest ng isang firefighter, gawa yung bandang BP Sara Inlet. So, kung gusto nyo, pwede natin ikutin. Nandito na tayo eh. Ano mo camera ko? Go! Walang problema. Paalam na po. Sir Peng. Sino mag-ano? Ay, ikaw na mag-tour. Ako na. Hindi ko na ikabit to kanina eh. Yan. Signali sila dito, Bing. Musuakan ni sila ba? Para ma... Sige. First, ito po yung quarter ng team leader po namin. Leader namin si Sir Ah. Ellie Macalino. Welcome po. Salamat sa pagpunta. Bisita. So, let's go. So yung, agad tayo sa... Attack tayo sa ano namin, sir? Sa building namin, sir. Ang nagpagawa para sa kanilang lahat. So balik sir, ano kayo dito? Ilang team kayo? Thank you. Tatlong team kami, sir. Tapos team 2 yung nag-duty ngayon. Tapi, bale yung personnel ngayon is mga 34 yata. 34. po. So 24 hours. Oh, 24 hours. Nag-in kami, sir, ng 8 ng morning kanina. Tapos out din kami bukas ng 8. Bukas ulit. Opo. Grabe. Tapos team 3 na naman yung Team mag-duty. 3 naman. Opo. Okay. 911 yan ha. Dito sa baba, sir, opisina po yan ng ano namin, sir, yung admin namin, yung head namin sa 911, si Sir Lindon. Dyan po yung office niya. Vice President Sara Duterte. Training room. Opo, training room. So ito yung pinagawa ni VP Sara Duterte para sa inyo, para Opo. dito na kayo magpahinga. Actually, anong year ba yun na stock ito? Kasi may bago kasi yung inaugurized na bagong opisina ng CDR. So may bagong tinatayo. Doon po sa may banda. May malapit sa Rocodile Park. May malaki kasi ano doon, malaking area talaga na. May malaking crocodile. Doon kasi ililipat tong opisina namin. Ay, lilipat to. Opo. Kasi yung city disaster, yung CDR mo ng Davao City, naging departamento na kasi siya. Tapos yung Central 911, naging division na siya ng CDRMO. So, lumalaki na yung departamento, so inilipat na doon sa MAA, malaki yung lugar. Di gaya dito na masikip na yung mga aparato namin, hindi na magkasya sa parking. Marami na kasing unit. So, ito naman yung second floor. Ito yung training room namin. Diyan yung mga training pools, yung mga instructor. Training post office. AP. Ito yung mga firefighters natin, sir. So, dito, ito yung quarter ng Squad 1. Store po natin sila. Shoutout kayo kay Sir Jack. Ano ko na ano ba na? Sige sir, pasok na sir. Ano? Ito sila sir. Grabe no? Ano kung alert sila, alert? Of course, waiting lang sa tawag. Oo. Ngayon, may response. Waiting lang sir, pag may... Naka-ready lang talaga sila dito. Ayan. Naka-aircon ang lamig-lamig. Oo. Ano sir, share out? Tingnan natin, baka may mga kasamang chicks ko dito eh. Sir Jack, may mga gym dito. Tapos dito naman sa labas. Galing nga, galing talaga ni Bibi Sara. Dito kami papalipas oras. Ito, lalaki din yung truck sa labas. Ano nalabas ka? May gym pa sila dito. May gym pa sila para sa ano. So sir, ibig sabihin, kapag gym pa sila dito. Talagang
mabilisan Sir Jack, ang action kasi nandito na mismo. Opo. Hindi na kailangan patawagin. Oh, hindi na on call. Talagang dito na. Oh, dito talaga. Etong ano na to, bali gigibain din to. Di ko alam sir, baka ilipat baka may ibang office na magano dito. Na ibang departamento ng LGU daw. Oo. Dahil matagal pa kasi 'yun bago matapos 'yun. Bago pa lang kasi inugura yung pag groundbreaking doon. Ngayon last year lang. Tapos di pa namin alam kung kailan yung matapos. So for the meantime dito Pero lang. sure yan, mas malaki dito yun. Oh, mas malaki talaga doon Mas sir. malaki talaga dito. Para lahat, kasya na, Oh, kasya na lahat na yung unit doon sir. Ganda, grabe. Ilang taon na kayo, sir, dito sa Actually, ma'am, 3 years pa lang. 3 years pa lang ako. Kayo, 3 years pa lang Opo. po kayo. Bago pa lang po ako kasi dito na hire, last 2023 pa lang. Pero lahat po kayo kasali sa pag may nagre-responde. Opo. Naka-experience na po kayo. Opo. Sa lahat po ng narespondehan ninyo, ano yung hindi nyo pinaka makakalimutan? Kung meron. Actually, ma'am, parang lahat yata. Lahat yan kasi grabe yan. Iba kasi yung feelings ma'am pag nandun ka na sa fire scene. Kagaya lang nga lang doon nung nakaraang duty namin, yung Tuesday, dyan dyan sa Bukana kasi dyan. Malapit doon sa may Bukana Bridge. Yung sunog, yung malaki, nabalitaan nyo yon. Oh, yung Tuesday doon yun nangyari. Talagang grabe yung labanan namin doon. Nahihirapan kasi kami sa pagpasok dahil masikip yung mga iskinita kasi yung daan, tapos yung fire truck namin hindi nakapasok agad. So kailangan talaga namin na mano-mano namin ipasok yung mga hose namin. So Pero was there a time, sir, na nag-responde kayo tapos hindi kayo binakapan nung sa Bureau of Fire? Ay, hindi talaga mangyari yun dahil eager kasi yung mga bombero dito pag may sunog eh. Kahit konti lang na sunog, ma'am, nandyan lahat ng bombero. Oo. So never nila kayong parang pinabayaan na Hindi kayo po, lang hindi yung po. tutupok Oh, ng sunog? hindi. Talagang, ano kasi yon yung Bureau of Fire kasi dito sa Davao City, lahat ng station, magkaganyan kasi sa CDRMO. Bali, marami na kasi kaming trainings, mga interaction, so nagkakasynchronize na kami, unti-unti na. Tapos marami din kasi dito, yung mga volunteer, yung mga private sector, may volunteer din. Tapos iba pa rin yung sa mga barangays na bumbero din. May Marami sinabi sa akin kanina na para mas mapabilis yung ano nyo, katulad nung sa Tacloban, Opo. yung Bagyong Undoy, may mga nauuna na pala doon para mas mapabilis, ayusin yung mga gamit nyo. Opo. Para pagdating nyo, rekta, rescue Oh, na. opo. So, Totoo po yun. Totoo yun? Opo. Oh, grabe, no? Paki-explain nga sa amin. Ano yung bagong kalamidad na nangyari sa Cebu, yung Lindol? Lindol. Oh, ayan, Lindol. sige. Ang sabi kasi doon sa advice na pinaka-head namin, na baka may ipadala na personnel doon galing sa amin, Okay. sa unit namin at saka unit ng USAR. Bale, prepare na lahat yung kagamitan, yung pang-building collapse na pangkagamitan. Para ang ano kasi yan, yung maraming gamit yung USAR. So, yung team na hindi on duty, may pinili na kung sino yung ipapadala. So naka-standby na sila lahat, ni-recall na, pinapunta na dito sa base. At saka yung team on duty, lahat ng gamit na ipapadala doon sa Cebu, nakarga na lahat. Doon sa yung sinabi ko kanina, yung malaking wing van, doon na, nakarga na lang yung lahat ng gamit doon. So, ang hinintay na lang is go signal na lang ng head namin. So, hindi natuloy yon dahil ang pinauna is yung mga pagkain, yung mga relief goods yung pinauna. Nabalitaan nyo yun, sir, yung maraming dump truck na pinadala. Oo. Yun. So, hindi yun natuloy yung rescue operation dahil marami na daw yung mga responder doon, mga nag-responde doon. Na galing dito. So, yung pinauna na lang is yung relief goods na pinauna. So yun, no, rektahan na tayo. Total, kayo na ang nagliligtas. Lahat, taya na rin buhay nyo dyan eh. Sa sunog, sa baha, o sa ano ba. Yung ano naman, yung para naman sa inyo. Okay naman yung sa pagkain, sa allowance, sa ano. Actually, sir, okay talaga, sir. Okay naman yung pagkain, yung allowance namin. Dahil aside sa maganda na yung, hindi ko masabi kung sa iba,
para sa akin, okay naman siya na trabaho. Ang ano lang dito is yung ano ba, yung willingness mo na mag-serve. Mag-serve. Opo. Okay. Oo. Nakadepende kasi yun sa tao. Pero kami dito sa 911, Wala kayong reklamo. walang reklamo talaga. Yun, Lahat ng trabaho kasi ay pinapasok na namin eh. Yung chief kasi namin, kadalasan pinupuntahan siya ng ibang ahensya, yung ibang office ng LGU, ng Davao. Manghihingi sa kanya ng tulong. Uy, may ano dito sa amin, sir. Pakihingi naman tulong. So, tinutulungan namin yung isang barangay doon. Kulang sila ng tubig, binibigyan namin. Uy, may ano doon sa kabilang barangay. Yung tulay daw nila, hindi na gumagana. So, pinapagawa ng paraan ni chief. So, nire-recall kami. Gagawa siya ng ano, training doon. Tapos, mag-build sila ng ano doon, bridge para matugunan yung ano nila ba, yung daanan papunta sa for example yung mga produkto nila, hindi kasi nila pababa ng maayos kasi yung daanan nila hindi pa talaga stable. Pero unti-unti naman doon. Last time nga napunta kami doon sa bunduki na part ng Davao na yung tawag na barangay doon sa mga gumitan. Last time doon, napaka rough road pa talaga nung pinunta namin. Pero nung pagbalik namin doon nung last year, naka-simento na siya. Semento na. Opo. So, grabe talaga yung Lahat ng pinakita nyo sa amin, lahat ng mga patatawag namin na talagang pangmalakasan o pangmabilisang rescue ay talagang Duterte Opo. ang nagsimula niyan dito Opo. sa Davao. Siya talaga po ang Ang ganda, Ang no? utap, Grabe. ano. So sana ma-adapt ng ibang bansa ay ng ibang bayan. yun nga po eh. Dito sa Pilipinas yung ganyang ng mga Duterte dito sa Davao. Maraming salamat sir ha. Thank you po. Thank you sa pag-ano na sa amin ng Barateros Brothers. Thank you po. Ano po ulit pangalan nyo? Sir Jerwin po, sir. Yan, shoutout kay Sir Jeremy. Thank you. Thank you po, sir. Thank Follower you, sir. po